Dahil nangako na itong si Ino na sasabihin niya ang totoo lahat kay Lilet at hindi na muling magsisinungaling pa, kaya naman nakumbinsi niya si Lilet na siya ang maging abogado nito at sinabi niyang wala siyang ginawang masama kay Trixie. Pumayag naman si Lilet kaya inannounce na siya ang magiging attorney ni Ino. Hindi nga naging madali ang naging desisyon ni Lilet dahil kapatid niya itong si Trixie at si Ino naman ay naging mabait sa kanya. Nang malaman naman ni Era na si Lilet ang naging attorney ni Ino, hindi siya makapaniwala dahil sa pagtanggap nito sa kaso ay baka yun pa ang maging dahilan ng pagbagsak ng kanyang career. Tugon naman ni Bonnie na nakilala niya si Ino sa isang outreach event at mukha itong mabait at baka yun din ang pagkakakilala ni Lilet sa kanya. Naiinis naman si Era dahil dinedepensahan na naman ni Bonnie itong si Lilet. Alam kasi ni Bonnie na alam ni Lilet ang ginagawa niya at hindi siya basta-basta magdidesisyon kung alam niyang may mali at naniniwala si Bonnie na maipapanalo ni Lilet ang kasong ito. Kinausap naman ni Constantino itong si Lilet at sinabi niyang siya ang defense counsel ni Ino kaya siya ang sasagot sa lahat ng interview ng media outlets. Tugon naman ni Lilet na hindi naman kailangan ng media para maipanalo nila ang kaso. Sa kabilang banda naman ay hindi pa rin nagbabago itong si Trixie at panay pa rin ang party niya. Concern naman si Hailey sa kanya pero ayaw talagang makinig ni Trixie sa kanya. Nang makausap naman ni Patricia itong si Hailey, nalaman niya na nawalan ng malay itong si Trixie. Excited na nga ako sa hearing ni Ino at Trixie at kung paanong ipapanalo ni Lilet ang kaso ni Ino. At ito nga ang kasong magpapasikat lalo kay Lilet kapag naipanalo niya at siguradong mahihigitan pa niya ang kanyang inang si Meredith. Yan ang dapat nating abangan bukas sa Lilet Matias.